sa hirap, nagsumikap. Ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Hi! Hello! Ano, gising pa ba kayo? Linggo ngayon, dapat nagpapahinga kayo. Tingnan natin kung gising pa. Tingnan natin sa balcony. Naku, dyan po tambay si JTV. Nung nililigawan niya si Maylene para maka-first base. Kamusta kayo niya sa likod? Hi! Hello! Pwede. Tolid, sa wakali. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Mas malakas ka rito? Talaga? Hi! Hello! Kita-kita ko yung alang-ala. Wala na kasi ngipin, dire-diretso na agad mo na yun. I love you. Ako, maraming salamat po sa inyo, mga nanay ko, tatay ko, at tinugunin nyo ang aming panyaya. Bagamat una, linggo ngayon. Pangalawa, ang layo-layo nyo. Konti na lang, Quezon City na. Pangatlo, alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay. Ngunit, minabuti nyong tugunan ang aming panaya. Kaya maraming salamat sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko at lola ko. Pumanatag naman kayo. Opo, hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Opo, ang dami-dami ng problema ng taong bayan. Pati ba naman yung away ng mga politiko, problemahin pa ng taong bayan. Alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan, mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, kaaway. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Pek-ups na yan. Yung magkakapit-bahay, kaaway pa rin. Opo. Basta dito, chill-chill lang tayo. Good vibes lang. Wala kayong maririnig ng mga panira. Hindi namin kayo kukonsumihin. Dahil sa, alam naman namin, this is not about us as politicians. This is about you and your family and the city of Manila. May namusumig ba sa inyo dito? Wala? Yung hulog ko rito. Kasi mabigat ang bilin ko sa kanila. Sabi ko, tumayos kayo. Yung utaw, binigyan na kayo ng oras. Ngayon, kung talagang tatakbo kayo, at first time, sabihin na lang kung ano ang gagawin ninyo. At kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang ano ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon. At pagdating ng araw ng paghukom, hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon. Kaya, pag may namulit sa inyo rito, ihulog nyo na. Panay! Tay! Malulutol ako. Kamusta po kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo. Alam nyo kung minsan, ikinikipit balikat lang natin yung paggising sa umaga. Pero sa totoo, salamat sa Diyos, kahit ano pa man ang nangyari sa nila. Dahil ilang taon pa lang ang nakalilipas, lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayo, baka tayo magutom, baka tayo mamatay sa pandemya dahil yung COVID-19 In fact, pati sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. May umanchik lang COVID. Tingin mo ba? Kaya salamat
sa Diyos, ano't anuman ang nangyari sa nagdaan, at ano't anuman ang mga pagsubok natin kinakaharap sa kasalukuyan, salamat sa Diyos. Ito, magkakasama tayo sa SM Manila. Buhay tayo lahat. Dahil habang buhay may naman. O ay, matanong ko lang po kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Mas magaling ka. Mas magaling ka. Easy. Puso nyo, nakatikip lang yan. Hindi, kaya ako naman yan naitanong. Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nangaupo, mga alaga ko po yan. Opo. For almost 20 years, inaruga ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niya yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinanggi. At tayo mga Pilipino, isa sa tinatangos natin ng ilong, o yung pinagayabang nating ugali na kakaiba sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Bilang pagtanaw na ang utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko yung kanyang panganak. Tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Lay Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Hindi masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabisa at tinupad ang kanilang pangako sa taong bayan o hindi, hindi naman ako para maghusga. Taong bayan ang maghuhusga niya. Tama po ba? Tingnan po ninyo, bilang pagtanaw ng utang na loob, maghanap kayo kahit isa lang na dumagoso sa City Hall. Bakit wala? Dahil inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny at isinantabi ko ang mga anak ko. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Pilipino ako eh. Ganun talaga eh. Why would I change for some shortcomings and misgivings of others? Bakit ko kailangan baguhin ang pagkatao ko dahil tumigas ang liig ng ibang tao? Sila naman ang magdadala no? Hindi naman ako. Dahil nga, ang utang na loob ay walang katapusan. Pero, kaya lamang, meron lang po akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, malamang wala rin naman ako sa kanilalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na tugunan ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, yung sinigawan niya, wag ka na bumalik! Napanood nyo?
Napanood ko din eh. Nagulat ako eh. Para bang inimpake yung damit ko at minalito tinagi sa pikwan. Huwag ka na bumalik! Tanong, bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto na yan. Pag-aari ng taong bayan. At kami ay empleyado lang ng mamamayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Tapos babalik ka ulit sa taong bayan. Magpaparenew ka ng kontrata. Oh. At pag sinabi ng taong bayan, approve. Renew ka for another 3 years. In fact, as a matter of universal rule, ang leaders, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ang leader, kapag naging mabisa sa kanyang tungkulin, sa kanyang nasasakupan, ipopromote pa siya ng taong bayan sa mataas na pwesto. Di po ba? Katulad ko, halimbawa, nag-umpisa ko yung 23 anyos. Konsihal, 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos, anong ginawa ninyo sa akin? District 1, 2, 3, at magkatagal District 4, 5, at 6. Ginawa ninyo akong Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos, ginawa ninyo akong hindi nagagalit. Para bang hindi ko maintindihan, bakit natin pinamumunahan na magiging desisyon ng taong bayan? Ba't naman ako hindi magdaramdam? Kaya ang akala ko, kung ano yung nasimulan, hindi ko alam kung akala nyo rin ito na kung ano yung nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila binuto. Iwawaglit akong nawala. Binago-bago na nila. O, partikular na binago nila patungkol sa senior citizen. Tingnan natin na yan, tayo. Di po ba tayo may buwan ng pensyon? At ang payout is every quarter. Mga lolo't lola ko, totoo po ba na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. O, alalahanin natin kung paano ko po siya sinimulan, kung paano ko siya inumpisahan. Total, wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa. Kasi iba dito yung parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Tingnan natin sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nyo sa Maynila, for the first time, ang mga taga-Maynila bumoto ng batang mayor. First time. Kasi ang binuboto ng mga taga-Maynila mayor, lagi konti na lang ang birthday. Totoo naman. Di mo ba? But you gambled. You took the risk of electing a young mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, lahat ng senior citizen may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? At anong sabi ko? Tay, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha yung first quarter, pagdating na second quarter, doble ka. Tama mali? Ano pa sabi ko? Tay, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama mali? Ano pa sabi ko? Tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha yung Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Ganado kayo Anong ibig ko sabihin? Yung mga matatanda, panatag na panatag, kahit hindi niya makuha ng buong taon, pagdating ng
siyempre, 6 na buligang matatanggap niya. Kung 2 sila senior sa bahay, 12,000. Kung 3 na sila senior sa bahay, 18,000. Wala siyang pangamba. Ngayon na nangyayari. Unang-una, hindi naman mauna ang matanda kung anong araw ng payout. Tama mali? Siyempre, araw-araw nangangambay. Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. O pagkagising niya sa takot, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alaw sa panan. Sawi, uwi, tulog. Pagkagising sa umaga, saan naman pupunta yan? Uy, Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lolo! Namimiss ka na namin, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Lola! Namimiss ka namin, pasyalan mo na kami dito sa Bulacan. Yung pobreng matanda, walang nagawa. Apo yung tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng pinya. Ano, Chairman? Naku na yung nagkabigayan kahapon, wala ka. It doesn't make sense. Why change it? Bakit kailangan baguhin? 500 piso? Ipagdadamag mo pa sa matanda? O ito, real talk. Marami naman sa inyo dito may 500 eh. Totoo lang, real talk. But it's not about the money. It is not how much. It's the act itself. Yun yung hinahabol ng mga matatanda. It is the program. Na-imagine ko sa hinaba-haba ng panahon, ang dami nagdaang mayor, ang tagal nyo nagbabayad ng amila. For the first time, pantay-pantay ang tao, mayaman, middle class, mahirap, lahat tumatanggap, ay, mahal pa pala ako ng gobyerno. Ay, may bilang pa pala ako. Ay, pinagmamalasakitan pa pala ako ng gobyerno. Yun, it's the act itself. In fact, yung iba sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak eh. Ako nakarinig, inay. Nako, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. 1.5 lang yan, baka may stroke ka pa. Ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Itinatapos lang ng ilong ng matanda yun eh. Sa totoo lang eh. 500 o rito. Subukan nyo magka-500 dito sa isa. Umuwi kayo dyan sa pinya. Hindi naabot yan. Wala na halos sa... Yung porbecho, it's not about the material thing. It's about the act of the government giving value to our elders. That's the concept behind it. Tay, totoo ba? Totoo ba kapag hindi ka nagbutante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Ulitin ko ha, kung paano natin ginawa yan. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit ko inisip isama yung botante o hindi? Kasi malayo pa, inabatan ko na. Nakalin, ang matanda, patuloy na tatanda at magkakasakit. Mano pa, 6 na taon nang may sakit, nakahirati sa karamdaman. Di 2 eleksyon ang hindi nakaboto, tama mali? Di tanggal na sa listahan ng botante, tama mali? Pero buhay pa, humihinga pa, tao pa, mamamayan pa ng lungsod ng Maynila dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Deng. Tatanda din sila. Una ko na lang yan. Makuna na sila. Hindi kaya ako nga pinagpantay-pantay para hindi na magkasakitan ng loob eh. Mayaman, middle class. Ibig sabihin,
Mano pa, ikaw dati, dalawa kayo, mag-asawa. Biglang nagkasakit yung asawa mo, pero buhay pa, pero dati tumatanggap. Pero kung bibigyan ko isa para sumama ang loob ng isa, mali naman yata yun. Hindi naman yata makatwiran yun. I don't have to be right all the time. Only God is always right. But you have to be just. Kailangan maging makatwiran sa paggawa ng programa ng gobyerno. Anan, tay, totoo ba yung sinabi nila kanina, wala na rin yung gatas na issue? Wala na? Totoo ba pinilitan ng stick ko? Naku, galit talaga sa inyo. Pinainom ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo diabetes. Tay, totoo ba wala na rin yung brown rice at black rice? Alam mo ba? Baka chinacharot nyo lang ako, ha? Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda dyan. Sabi sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Siyempre, nagulat ako, senior citizen yun. Spoiled na spoiled sa akin yun. Siyempre. Bakit po? Yung binigay mong bigas, ulit pa. Maitim na. Makunat ka. Ang hirap kang lutuin. Siyempre, alam mo naman sa senior citizen, kailangan mahaba ang pasensya mo. So, I have to explain. Sabi ko, Nay, alam niyo po ba, yan ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Sabi niyo, ang itim eh. Mas masama pa sa NFA. O Nay, Tay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo ba talaga to? At totoo ba yung iba sa inyo hindi na nagkakaroon? Wala na talaga? Talaga? You know, that's why I'm asking, why? Why change it? You know, the irony of the situation, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't-lola ko, the irony of all these things, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. So, anong ibig ko sabihin? They know the reason behind why giving added value to our elders. They know in their heart, in their mind. Then why change it? Pagdating sa senior citizen, paikli ng paikli, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Pero kung magagasa sila ng sumpa sa Roas Boulevard, linggo-linggo, bilong-bilong. Pagdating sa matanda, why change it? All they have to do is to continue it. Alam niyo ba kung bakit kayo parang spoiled sa akin? Alam niyo ba, Nay? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na ng birthday. Parang namutla kayo. Bakit pagkausapang birthday kinakabahan kayo lahat? Huwag kayo mag-alala doon. Una ko na lang yan. Lahat tayo dyan pupunta. But kidding aside, you know, the logic behind it is, alam mo yung bata ka, sa loob ka ng bahay, yung mabigyan mo lang ng ngiti, yung matanda, yung maiparamdam mo sa kanya yung pagmamahal, yung pagmamalasakit sa kanya. Yun ang konsepto mo. Kaya tama si Chichi. Sabi ni Chichi kanina, nung bata kami, malalambot ang buto namin. Inilagaan nyo kami. Matitigas ang buto nyo. Ngayon, marurupok na buto nyo. Kami naman ang matigas ang buto. Mano ba namang alagaan namin kayo? Para talaga namumula kayo. Kumain na ba kayo? Ha? Nagugutom na kayo? Taas nga kung may nagugutom na? Gutom na kayo? Oh, huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. Kala nyo, ha? Oh, sige. Total, nandito na rin lang kayo. Umuwi kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang mabusog kayo ngayong araw na ito. At sabihin nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga lahi, biyawa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Total, nasa SM tayo. Nabigyan natin si JTV. Baka naman. Sabay-sabay nga tayo. JTV! Baka
Ramdam ka naman dyan. Paglabas si JTV, hilawod doon. Oh, Nay, totoo ba? Nakapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan mo pa ng online schedule? Wow! Siya? Ano, St. Luke's? Doesn't make sense. Again, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng akuin na noong panahon ko lang, pati panahon ng sinundan ko, si Era, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachin, si Villegas, si Lacson, lahat ang nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila. Magpasanggang akin ng taong bayan kapag pupunta sa health center, 1-2. 1-2 sawa. Anytime gusto mo magpa-check up, pupunta ka sa health center. Anytime may dala kang reseta, ipagbabaka sakali mo saan? Health center. Ngayon naka-online schedule pa. Wow! Tay, real talk. Diyan yung mahalata ng leader, hindi niya naiintindihan ang katayuan ng kanyang mamamayan. Paano ko po nasabi yun? E tingnan natin, sakyan natin yung gusto nila. Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ko na mag-online. Anong pangalan nyo? Milda? Minda? Linda? Linda. Nanay Linda, sampol lang to ha. Hindi to mangyayari sa'yo. Kwentuhan lang. Halimbawa, si Nanay Linda, isang araw, hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sabi ng apo niya? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Linda? Paalam na aking ina. Doesn't make sense, eh? Why chase it? Hirap sa buhay. I'll give you the worst example. I'll give you a worst, basic but worst situation. Pero yung magpapabiti ka lang, kailangan mo pa magpa-online schedule. I mean, let's be logical about our situation. That's why may kasabihan, kapag hindi sira, huwag mong ayusin. Ibig sabihin, pag gumagana, epektibo, hindi mo lang ipagpapatuloy, palalawakin mo pa. Yun ang uri ng tamang paggogobyerno. Ngayon, online schedule. O sige, Nay, matapos itong usapan to. May awa Diyos, sa tulong nyo, nakabalik tayo. Una kong ibabalik yung bakuna laban sa pneumonia. Pangalawa, yung laban sa flu. Naalala niyo nagpabakuna ko dati? Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda at vitamin C sa bata. Ibabalik ko ang metformin at losartan. Ibabalik ko yung vitamins iron and calcium. Bakit? Very particular po yung vitamina na yan sa inang nagbubuntis. Dahil kailangan niya ng nanay. At ibabalik ko, mukhang wala na rin ito ha. Naalala niyo ng mga bata tayo, pinabakunahan tayo sa health center. Yung BGC, naalala niyo yung araw? BCG ba? BCG? Mukhang nawala na rin yata ngayon. At ibabalik ko ang magaang, madaling maunawaan, at accessible na health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo,
at kayo ang sasagot nito. Kasi nangako ko sa inyo, wala tayong siraan. Pag sa akin ang galing ito, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Wala naman ako sasabihin katinuan doon sa kabila eh. Tama po ba? Pero ako'y may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin din. Kaya may ginang kayo ang sumagot. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko! Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Well, hindi nga. Diba? Sigurado kayo? Hindi lang ako nakakapansin? What happened to us? Ang basura limasin ko, hindi pa nakukuha ng maayos. Again, I'm going to tell you, kapag hindi sira ang sistema, hindi mo kailangan palitan at ayusin. And I'm going to tell you a story. A story that you know better than me. Bakit? Sapat na edad yun ng mga panahon na ito. Bata pa ako ng panahon na yun. Noong 1992, meron tayong mayor, Mel Lopez. Tama ba rin? Ano naging problemang malaki noong panahon na yun? Noong mga panahon na yun? Basura. Sabi ko na maalala ninyo eh. Sa galit ng taong bayan, binoto si Alfredo Lim. At si Alfredo Lim, kinuha ang Lionel. At ang Lionel, naging epektibong hakutin ng maayos ang mga basura. Tama ba rin? Natapos ang 6 years ni Alfredo Lim, umupo si Lito Atienza. 9 years. Sino kinuha? Lionel. Maayos ba ang koleksyon ng basura? Maayos. Natapos ang 9 years ni Lito Atienza, nakabalik si Alfredo Lim. 6 years. Sino kinuha? Lionel. Maayos ang koleksyon ng basura. Natapos si Lim, binoto si Erap. Pinatuloy ni Erap ng 1 taon lang. Sumunod na taon, pinalitan niya. Ano nangyari sa Manila? Kumalat ang basura. Tama ba? Kasi kayo tinatanong ko dahil panahon nito. Manalo akong mayor. Binoto ninyo ako. Ano ang binalik ko? Lionel. Umayos ba ulit ang koleksyon ng basura? Tinuloy ni ate. Maayos pa rin. Ba't niya pinalitan ng December 31? Ano nangyari sa atin ni January? Total, January 1 pa yun. Ngayon na lang. Ano nangyari sa atin? Yung truck hindi nakapapasok ng looban. Bakit? Yung Lionel, may compactor, kaya siya sa Eskinita, sa Callejon, sa Avenida, and so on and so forth. Ang pinadala sa atin, dump truck. Panghakot ng buhangin. Hindi makapasok sa looban yung koleksyon ng basura. Tama mali? Why change it? Nay, tay, yan usapin ng basura. Pero pag titingnan nyo, yan ang pinakadelikado. Bakit? Ang basura, walang pipiliing edad. Walang pipiliing katayuan sa buhay. Ang sanidad ay problema ng lahat ng tao. Yan ay usaping basura. O tingnan nyo ito na. Lalabing 7 lang ang LGU sa buong NCR. Pangilan tayo? Pang-17. Nasa Condillo, nasa Laylayan. Our economic growth did not stunted but declined. Remember, nung binoto ninyo ako na mayor, we are number 16. Before I left, we became number 3. Hindi natin maumusan ang Quezon City. Hindi natin maumusan ang Makati sa economic growth. Why? Geographically, malaki ang Quezon City. Ang Makati is the business hub of the country. But we became number 3 from 16. Now we're back to number 17. Sino may sabi? Si Yorme? Hindi.
Philippine Statistics Authority. Tinalo pa tayo ng Pateros. Tingnan niyo yung Pateros. Anong tinda dyan? Balot. Penoy. Itlog. Alam niyo kung gaano kalaki ang Pateros? Baka mas malaki pa sa Piña Santol Subdivision. Alam niyo kung gaano kaliit ang Pateros? At kakaliit ang Pateros. Tingnan niyo kung nasaan sila. Tayo, Kapitolyo ng bansa. O dito, sa economic growth, tayo kulilat. O, dito naman, number 1 tayo. Sa krimen. We are now number 1 in crime index. Ano? Saan? Sa Pilipinas? Hindi. Sa buong Southeast Asia. Ayan. Kuala Lumpur. Mga syudad yan. Meron pang hawo dyan natin. Ibang bayan sa Pilipinas. Oh. Ano nangyari sa... O, tingnan natin. Tanungin ko kayo. Kung nararamdaman ba natin to? Nararamdaman nyo ba? Nagbalik ka na naman ng hold-upan? Snatching? Hold-upping? Mga solving boy? Kriminalidad? Maiingay na motor? Ha? Nakita nyo Aurora Boulevard? Quezon Boulevard? Ang dami naman yung mga nyangga doon. Nagbalikan na naman yung mga tulongges. Nay, naalala niyo po ba nung binoto niyo akong mayor? Nagkaroon ng gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo? Naalala niyo ba nung ginawa niyo akong mayor? Nagkaroon ng gobyerno mabilis kumilos? Naalala niyo yun? Namimiss niyo ba yun? Gusto niyo mamalik yun? Nay, help me make Manila great again. Pangapat at panguli para uwian na. Tumarin ako. Alam ko kayo lang. Mahirap kong ginagawa ko. Hindi, pero ito yung pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga ba yan sa inyo? Ano naman? Pera niyo yun. Nay! Nakalulungkot isipin. Ngayong mga dati kong kasama, nung araw, panay ang papuri sa akin. Papuri rito, papuri ro. Papuri rito, papuri ro. Papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Bakit? Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang... Narinig niya? Narinig ko rin. Sila ba may sabi, no? Napanood ko din eh. Tanong, gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pera niyo yun. Tanong, gusto niyo ba marinig ang sagot galing hindi sa akin? Dapat din. Bakit? Leaders, again, as a matter of universal rule, leaders should own responsibility. Ibig sabihin, ang leader, for example, ang mayor, dapat niyang akuin ang bagay na ginawa niya sa pagtupad niya ng responsibilidad sa kanyang mamamayan. At hahayaan niya ang taong bayan ang magdesisyon kung tama o mali ang ginawa niya sa bawat mamamayan. Tama, mali? You should own it. O ngayon, Nay, aamin lang kayo. Aamin lang kayo. Taas ang kamay na may anak dito. Akalain mo dalaga ka pa? Ilagay na yan. May anak kayo. May pamilya kayo. Real to. Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy. Di nga.
Promise? Ikagawin nyo? Gagawin nyo lahat, makaraos lang? Totoo? Totoo ba ang kasabihan ng isang ina o isang ama, isang magulang person, susubo mo na lang, bibigay mo pa sa akin? Totoo? Gagawin nyo lahat? Gagawa kayo ng paraan? Din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Mga lolo ko, when you elected me in 2019 as your mayor, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung nakaraang administrasyon na walang iniwan sa aking pera. Wala. Why? Bumoto na kayo ng bagong mayor eh. Wala. Ni batikos sa nakaraang administrasyon. Wala. Bakit? Unang-una, hiningi kong maging mayor eh. Hindi niya naman binigay sa akin ng pusa yun eh. Nakinain ko na lang in a silver platter eh. Hiningi ko muna, binigay ko sa akin, kargo ko na yung responsibilidad na. Hindi para magsisi, magtuturo sa nakaraan. Anong ginawa? First day, we move on. Anong unang-una kong ginawa? Pinaliguan ko Maynila. Nangadugyot eh. Oh. Do you remember, on the first week, assumption of office, anong napakan ko sa labas ng sityo? Tae. Not metaphor, it's literally shit. Ano sabi ko sa mga taong gobyerno? Sa kasama ko, how can I govern and tell each and every one of you, ayusin nyo naman yung bakuran nyo, ayusin nyo naman yung tapat nyo, ito yung bakuran natin, puro echas eh. Ano nangyari? In 42 hours, mind you, you go back, you search the internet, in 42 hours, a 30-year-old problem of Divisoria gone. Ibinalik ko ang kalsada sa taong bayan. Nadaanan ng Divisoria, ang Blooming Tree, ang Juan Luna, ang Soler, nadadaanan na ang Carriedo, nadadaanan na ang kalsada, dumidisiplina ng tao, tumutulong ng tao, nililinis na ang Manila. Umaayos tayo, umaaliwalas na ulit. Nagkakaroon na ulit ng gobyerno sa Manila. Ano sunod kong ginawa? Pinausap ko, American Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club, lahat ng chamber, pinausap ko. Ano sabi ko? Bumalik na kayo sa Manila, patawarin nyo na kami. Alam ko, inabuso kayo ng mga nagdaan. Pero, let's move on. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ang taong bayan. In fact, I went further. Pinausap ko, Jollibee, McDonald's, ano sabi ko sa kanila, uy, bakit sa Japan ang mga matatanda pwede ba magtrabaho? Bakit dito sa Maynila hindi pwede? Anong ginawa nila? Nakapagtrabaho mga senior citizen, nakapagtrabaho mga PWDs, and so on and so forth. Ano nangyari sa crime rate natin? Let me remind each and everyone. I addressed the general public on my Facebook Live. Ano sabi ko? Kayo mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng kriminal. Kung yung nanay tatay niyo hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya? Anong ginaranti ako sa mga taga-Maynila? Sabi ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Kapag dito nila ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puya. Bakit? Dahil hindi ko sila patutulugin ng Maynila. Hahabulin sila ng kamay ng batas. Uhulihin ko sila. At nahuli sila, iaharap ko sila sa husgado at ihohoyo ko sila, papasok ko sila sa ulo. Bakit ganun ang naging approach ko? Bakit? Kasi ang kriminal ayaw makulong. Ang kriminal, and I'm telling you my experience, gustong-gusto niya lumaban sa lespo. Pag lumaban niya sa lespo, napatay niya yung pulis, may balbon siya sa dibdib. Pero pag siya naman napatay ng pulis, tapos na paghihirap niya sa mundong ibabaw. Pero bakit ayaw na makulong? Ba't ayaw nila ng approach ko? Kasi sa loob ng kulungan, meron bakokang, galis aso,
lisa, tulok, luga, alipunga, at para silang namumuhay ng sardinas. Ibig sabihin, sa hoyo o sa oblo, para na silang nabubuhay sa impyerno. Kaya ayaw na ayaw makulong ng mga kriminal. Ano naging epekto? Nag-alisan sila sa Maynila. Bakit? Iyohoyo ko sila. Bakit ko alam yun? I grew up with them eh. Lumaki akong kasama sila eh. Kaya alam ko yung weakness nila. Ano naging epekto? Our crime rate did not slide. It died. Virtually, nobody wanted to commit a crime in the city of Manila. Naglipatan. Tumawid doon sa boundary nyo. Hindi ko naman sila makahuli doon. Ibang syudad na yun. Umangat na tayo. Lumilinis na tayo. Umabalik na negosyo. Naghahanap buhay na tayo. Boom, nabundol tayo. Nagkapandemya. Mahulaan ko ba magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Ng ano? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? You can check. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. Bakit? Nabuburyong na ako. Paano ko iraraos at gagawa ng paraan 2 milyong bibig na umaasa sa kanyang pamahalaan? Anong sinabi ko? Kasi sa Quezon City nun, binabasag na yung 7-Eleven. Sinusugod na ng taong bayan. Gutom. Walang trabaho. Walang pera. Nangangamba ko baka mangyari sa Maynila. Anong sinabi ko? And I went to Facebook Live. Ano sabi ko? Mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, umanatag kayo. Huwag kayong magalala. Pag wala na akong maibebenta, nakita niyo itong rilo nito, ipatata sa kutok ng tambunting. Sinabi ko yan. Metaphorically. Why? I'll do my best. Ano naging epekto? Yung iba wala na akong testigo. Pero, kayo na mga nangabuhay dito, kayo, at least, kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, dito sa Maynila, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Kasi sa bahay minsan, 2 pamilya, 3 pamilya. Per family, buwan-buwan. O, pansinin ninyo, bakit sa Maynila naka-food box? Yung mayayamang syudad, naka-cellophane. Bakit? Inabatan ko eh. Bakit na dumating yung masamang epekto sa kabuhayan ng tao, hinanda ko na. Buwan-buwan for the next 8 months ng buhay natin noong panahon ng pandemya. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? 9. India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Ang Maynila, tangke-tangkeng oxygen sa Santa Ana Hospital na Cristo para sa mga COVID patient natin. 9. Siyasatin ninyo, mabigat itong claim ko. Dito nagtampo sa akin ng Metro Manila Mayor and all other mayors. Why? Tanging syudad lang ng Maynila ang nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19 for 500,000 doses. Tayo na. Hindi nakabili iba. Mas mayaman sila. Kaya lang, mas maabilidad tayo. Bakit? Kasi gusto ko agad kayong makunahan eh. O kaya nga diba tayo nagbabakunahan saan? Sa barangay, cell center, sa mall, sa eskwelahan, pati 24 oras sa Rojas Boulevard, sa Cartilla, nagbabakunahan tayo. 9, tayo lang, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng bawat isang gamot. Mabuhay lang ang isang COVID patient sa taga Maynila. 9, tayo, ubos na ang hospital bed capacity ng St. Luke's, ng Philippine Chinese Hospital, ng lahat ng private hospital.
ang Maynila in 52 days nakapagpagawa ng Manila COVID-19 Field Hospital. 52 days. 52 days. Almost 400 bed capacity. Naitay, habang kinakarap ko sa kanan yung pang-araw-araw na problema ng taong bayan, sa kaliwa, ginawa ko yung pinangako ko. Alam nila na ayusin ko Maynila. Sa totoo lang, I can come to you today and make excuses at sisihin ko pandemic. Pasensya na kayo ha, yung ginawa, hindi ko nagawa yung pinangako ko. Bakit? May pandemya? No! Hindi! At hindi, habang kinakarap ko sa kanan, inupad ko yung pangarap ko para sa inyo. Hindi nyo magpakinabangan, sigurado ko pakikinabangan ang salin layo ninyo. Ginawa, condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. Pasig Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. All in-city vertical housing program in the city of Manila. At the height of pandemic. Time. Nung isang linggo, pinamigay na nila yung Pedro Hill Residence at San Sebastian Residence. Pinamigay na nila. Sila daw may gawa. Pero yung pinampagawa, kasalanan ko. Yung inutang, kasalanan. Yung naging resulta ng utang, sila may gawa. Kung gusto lang balala ang kredito, di kanila na lahat ang kredito. Matatandaan na kayo eh. Alam nyo ng tama at mali. Sino nagsasabi ng totoo o hindi. Nay! Tay! Habang ginagawa yan, natapos yan. Ginawa. Paseco Hospital. 3 years nang tapos. 3 years na kung wala, hindi pa bukas. Baka meron kayong kamag-anak sa Paseco, kakilala, pagtanong nyo. Tapos na yan bago ako umalis. Hindi na ako buksan. 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Tanong, sino sa inyo nakagamit na ng MRI machine ng Maynila? Sino nakagamit na ng CT scan machine ng Maynila? Remember, I am no doctor. They should know better than me how important it is na magkaroon ng proper diagnostic measure ang isang may sakit. Ayan, ano yan? Drawing? Andiyan dyan. Ba't hindi nagagamit? Andiyan dyan. Pera niya yan, ha? Gusto ko lang. It's not my money anyway. Pero by the hundreds of millions. Alam niyo ba kung gano'ng kataas ang pangarap ko sa inyo? Kanina ko lang ito sinabi umaga dahil naalala ko bigla. Sasabihin ko na rin dito. Tingnan niyo bubong ng ospital ng Maynila. Tingnan niyo bubong. May helipad. Bakit? Pangarap ko yun magkaroon ng helicopter or medivac ang Maynila. Why? Ang Maynila is so diverse. May kamag-anak kayo sa Bicol. May kamag-anak kayo sa Lawag. May kamag-anak kayo sa sulok man ng Pilipinas. Nagkasakit, inatake, na-stroke. Ibabiyahin mo ng 10 oras, patay. Kaya gusto ko sana. Pero kinancel ko. Bakit? Nagka-pandemya. But I'm just telling you where my dreams and aspiration for the people of Manila with regard to healthcare system ng ating bansa. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay, nangangalahati na yan ang umalis ako. 3 years na, hanggang ngayon, hindi pa tapos. Yorme, saan ka kumuha ng pera? Umipot ako ng dito. Yorme, kanino ka ba nangutang? Sa gobyerno. Labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, panahon ng pandemya. Pilipinas nangutang, panahon ng pandemya. Lahat halos ng bansa except Singapore nangutang, panahon ng pandemya.
Saan ako nangutang? Sa gobyerno. Tanong, sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Mamestra ko para mas madali natin maintindihan mga nanay ko, mga tatay. Nakita niyo itong ulo ko? Hanggang paa. Yung buong katawan, yan ang gobyerno. May dalawang bulsa. Isa sa wakali, isa sa ngangka. Sa kaliwa, ano naman? National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. Ang daming pera. Bangko ng gobyerno, pag-aari ng taong bayan. Sa kanan, City of Manila. Alaws. Literal. Ano ang ginawa ng ama ng Maynila? Tumukot sa kaliwa, pilipat sa kanan, para makaraos ang batang Maynila. Ano? Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno at gobyerno. Sino ang nakinabag sa pera? Ayun na ba'y mali? Malinaw yun! Malinaw yun! O sige, kung yun ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Sino ba ang vice mayor nun? Siya. Mali pala eh. Ba't yung inaprubahan? Mali pala. Why did you authorize me? Mali pala eh. Bakit yung niratipika? Why did you ratify? Pero nung bigaya ng food box, padabadaba ko sa food box. Ngayon lahat yun mali. Well, ang tanong ko, bakit nila naalala may utang? 2022 pa ako wala dyan. Wow! Ang ganda ng timing. O ako naman. Ako lagi nakikipagkwenta sa klakas naman sa inyo. O yan, tay, mga lolo-lola ko. Kung yan ang mali, at least, kung yan ang mali, di pa ako nyo ako sa krus. Pero isa lang masasabi ko. Makapaglalakad ako sa Aurora Bolivar, sa Piña, sa Mangga, sa Santo, sa Bataan, sa Amang Iskinita, sa buong Sampalo. Isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Ito tayo lagi nakaraos tayo. Pasa kamay na walang utang. Kasi ganun talaga maging ama eh. Ganun maging ining. Ganun maging magulang. Gagawin mo lahat, may raos lang ang mga mahal mo sa buhay. Tama mali? Kaya na, tay, kapasa tayo. Meron lang akong pakisuyo. Pwede ba akong pakisuyo sa inyo? Kasi malamang sa inyo, patatawag din kayo nun. Puntahan ninyo. Meron lang ako pasasabi. May pasasabi lang naman ako. Pwede ba? Pag pinatawag na kayo, sinabi, utang! Pwede ba? Pakisuyo naman, pasabi nyo naman. Ay, pinasasabi si Yorme. Magsilayas na kayo dyan, siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Gagawin niyo yan? Sige. O ngayon, ito na ang pinakamahalagang tanong sa araw na ito. Ito na. After everything said and done by me, no matter what, lahat ang ginawa ko, sabi ko na, ay kayo matatanong, mga nanay tatay ko, gusto niyo pa ba akong bumalik? Yes! Sigurado kayo sa akin? Malinaw ko eh. Sigurado kayo? Di nga. Bakit sinacharot ko lang ako? Promise? Taas ka kamay ng gusto ko bumalik. Talaga? Promise? Next month? Matay ba sila? Pero lang. Ayaw ko kayo madisgrasya. Kayo kausap ko. Nagkanta-gutom-gutom tayo dito. O sige, panay tayo. Pabalik na tayo. Pwede ba mag-request ng isa? Isa lang. Ang kanina pakisuyo ko, pasabi lang yun. Pero itong isang ito, importante ito. These are the things that I always try to be fair with people and be logical with the conversation.
Ang ibig sabihin, lagi ko sinasabi sa tao, ito gagawin mo, ikaw yung obligasyon mo yan mamamaya. Ito gagawin ko, ito yung obligasyon ko bilang taong gobyerno. Laging kwentas claras ba? Meron akong kailangan mga nanay tatay. Kaya pwede ba mag-isang request? Kasi pakiramdam ko, hindi po ito factual ha, don't take it as a fact. Assessment ko lang to. In my humble experience for 27 years. Yes, 27 years ang experience ko sa gobyerno. Ang pakiramdam ko lang, wasak na yung gobyerno ng Maynila. Pakiramdam ko lang, assessment ko lang. Bakit ko na-assess ng gano'n? Eh, yung basura na, hindi nyo mahakot na maayos eh. Gobyerno pa kaya. Tama ba? May sense? Now, gusto nyo ba makarecover tayo ulit ng mabilis, katulad ng dati? Gusto nyo ba magkaroon ulit ng mabilis sa gobyerno? Kailangan ko ng kasama. Huwag nyo ako bigyan ng kontrapelo. Bakit? O kontra lang yun dahil sa politika eh. Amo-amo. Pero lang yun. Nay, pwede ba mag-request? Isa lang, straight. Ay! Magsipag-ingat kayo ng sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. OPM. O promise me. Sigurado kayo, straight? Uy, mga taga-Sampalo. Sisingilin ko kayo. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yung gitna niya, titignan ko, nagprueba ba itong mga Peña Santos Subdivision? Naku. Uy, nagtotoo. Nagtotoo kayo after election. Ako naman ang singilin niyo. Pwede? Dong, Algeron. Hindi tao, hindi hayop, bagay ito. Romy Bagay. Ang ating bunso sa 4, Eunice Castro. Ang ating abogado, Atty. Lady Quinto. Kung may bunso, may antigo. Veterano eh. Rino Tolentino. Meron ba? Sino? Ang dami po alam, Bombay pa naman. Dito pala si DJ Magaching! Ayan, nakakasya natin. Uy, pero ito mga taga-Sampalo ba, I have to give it to you. Ang galing nyo. Pag bumoboto kayo ng congressman, pinatatapos nyo ng termino. Napaisip ko lang yan. Dondon Bagatsi, Bacan, Bonoan, Maceda, lahat tinatapos ninyo. Pagkatapos ng isang congressman sa termino, bumoboto kayo ng iba. Yan ang napansin ko sa 4. Kaya, huwag na kayong naglalayo. JTV, baka naman. Pwede? JTV! Ang nagkakala sa Barangay, bubusutin ang... Pwede? Tay, ito ang vice mayor ko. May asig pa yan. Makalango yan 19. Takorens na po yan. Graduate ng Lasal, ang tinapos political science. The assumption is, she knows. She knows how to be presiding officer. Because inaral mo yun eh. Siya graduate ng Lasal. Dahil ko po yan. Ako graduate ng Ateneo. Ateneo Titundo. Aral sa kanyang ama, na Vice Mayor. So, she knows the job of being the presiding officer of the Sangguniang Panglungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Adjens. Straight? Sige, tanong ko ngayon, naalala niyo pangalan nila? Baka makakalimutan nyo, 99 days pa yan. Simple na lang natin yung araw ng pagbuko. Pagdating ng takdang panahon, 2 grupo lang ang pagpipilian nyo. Opo, 2 lang.
Unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Kabilang grupo, Ladies' Choice. Kayo, Miss Hagen. Lagot ka. Aabangan ka sa stoppage siya. Kakukulata ka rin. Your Miss Choice tayo sa puso nyo? Yes. Sa inyong pamilya? Yes. Sa inyong kaanak? Yes. Sa buong hanggan? Yes. Tapos na po, uwi na. Maraming salamat sa inyo. Ano, nakusumi ba kayo? Buti naman, mag-iingat kayo pag-uwi ha. At para hindi natin makalimutan ang Ladies' Choice, pagdating ng Mayo, bigyan natin sila ng team song. Ito po ang team song natin sa Ladies' Choice. Mag-graduate na natin sila lahat. Promise? Your Miss Choice is straight? Maraming salamat po. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.